hindi ito accident na pinapunta kayo dito ni Lord. Kasi the other day yata, dito kayo nagdala ng mga ayuda. At nalaman ko kahapon pa pala kayo ng contact sa akin. Problema, hindi nyo ako na-contact. So, blessing in disguise na nag-ano kami ng kapatiran doon na Saturday ko kukunin yung mga Saturday ko kukunin yung mga ayuda nila para dito. Kasi may plano din na Monday sana. Para po tuloy-tuloy sana yung ano namin. Kasi plano ko, magcha-church. Pagka dumating kami ngayon, uuwi muna kami church sa CCF, sa ano. Sabi ko, church din pala yung doon na tayo mag-church para makita din natin yung ano. Kaya tumawag si Brother June. Sabi niya, Pastor, pwede ba sila mag-stay doon sa inyo? Kahit na mga ilang araw. Sabi ko, walang problema sa amin. Okay lang yun. Talagang kung sino yung mga tao na gustong mag-stay sa amin, mini-welcome talaga namin yan. Hindi kami nagdadamot ng sa ma-offer lang namin sa kanila, sa mga bisita na pupunta dito sa amin. Ginagagalak talaga namin yan. Okay. Basta Katekram, yung pong ibibigay ko dito sa church, personal ko po na ano, hindi po yung binigay ko sa sama-sama nating ano, para kahit pa paano makatulong tayo dito sa church. Basta mas tumulong tayo sa mga malilit na church. Kung nasimba kayo sa mga malalaking church at may pagkakataon kayong makapunta sa malilit na church, doon yun na itulong. Huwag na doon sa mga malalaking church. Kasi yung ganito talagang church na maliliit, dito nila kailangan yung tulong nila. Para kasi mas malayo sa kabundukan. Yung alam mo, sabi dito sa Laga, sinasabihan ko talaga yung congregation. Walang reason na nandito tayo sa bundok na hindi tayo magkaroon ng magagandang instruments. Kung ano yung Panginoon na siniserve nila doon sa city, the same yung God na siniserve natin. Kung nag-provide si Lord ng magagandang instruments, so walang reason na si Lord hindi niya sasabihin, oy, taga-bundok kayo, hindi nyo deserve yung mga instrument na magaganda. Kaya challenge ko sa kanila, hindi. Kailangan yung mindset natin, i-ano natin nga si Lord. Kung ano yung dinidesire ng mga anak niya, kahit nasaan ka, kahit nasa bundok ka pa. Kaya nga sabi ko, nagtatawanan nga sila, sabi ko sa kanila, yung church natin dito sa bundok, kahit nasa bundok tayo, pwede natin ipa-aircon. Walang pinipili Tapos po. gano'n, saan tayo bibili, saan tayo kukuha ng pambili ng aircon? God will provide. Yun talaga palagi kong saan tayo kukuha? God will provide. Yan naman talaga eh. Ano lang. Kaya sabi ko, okay. Malit po na bagay. But lahat, in God's perfect timing lahat. Para din sa mga bata. Kasi lahat naman love tayo ni God eh. Saka wala naman pong, lahat naman tayo pantay-pantay ang ano ng ating Diyos. May mga kapatiran kami na magagaling talaga sa mga instruments. Willing sila magturo ng instruments. Kaso, wala eh. Wala talaga magagamit dito na alanganin naman sa part nila na sila pa magdadala ng piano, bass guitar. Malayo dito pa ang pag-travel nila, malayo eh. Tapos sa part ng instruments nila is risky din eh, baka masira. Kaya yun sabi ko, sige, pag may instruments na kami, magpapaturo talaga yung use namin. God's perfect timing. Okay, thank you po Pastor sa pagmamahal sa mga kababayan dito. Yung pagtayo nyo bilang ama ng itong lugar po nyo. Thank you po. At saka lagi po ako nagpapasalamat sa mga ganyan eh. Yung mga, kasi kung wala kayo, gaya ko, naligaw na minsan. Dahil sa mga gaya niyong pastor, nare-remind po tayo. Kasi pagka hindi ho talaga kayo nakakabasa ng Bible, maliligaw at maliligaw, nakakapakinig ng salita ng ating Diyos, na simba. Kasi ang ano ko nun, basta tutulong-tulong. Hindi naman basta gumawa ka ng mabuti, hindi naman lahat, di ba po? Ang mahalaga yung naunawaan at naintindihan mo yung purpose talaga ni Lord. Kahit nagawin mo yung 1 million times na pagtulong, pero
kung kulang yung relationship mo kay Hindi God. naman talaga yung binabasihan ni Lord yung yung mabuting gawa natin. Yung talaga, si Christ talaga yung resource. Yung May naunawaan na... mga time talaga na natatawa ako kasi yung ibang mga bisita namin dito ng mga pastors, pag makita nila yung structure ng building, tiles, yung number one talaga tinatanong nila sa akin, Pastor, sino yung supporter mo? Yung ibig sabihin, yung supporter from other countries, mga foreign supporters. Sabi, wala kaming supporter dito. Yung supporter namin, yung taga-Israel. Sabi, sino? Hudiyo, si Jesus, yung number one supporter namin. Na-amaze talaga sila kung saan kami. Kasi, imagine mo, nasa bundok ka. Kaya gaya ng sabi ko kanina, yung tithes mo, yung offering mo, konti lang talaga. Ibigay mo pa sa iba. Pero hindi nila talaga in-expect na pagdating nila dito, ganito yung nakikita nila instructor. Although di pa tapos lahat ng ano namin sa labas, di pa na nakapag-finishing, pero yung interior talaga. Mga ano lang to binibigay lang din ito ng mga kapatiran. Yung iba, bibigay ng 2 tiles, yung iba. Sige, kami nagsasagot kung ilan yung kulang. Sige, ito yung kulang. Kaya, bayanihan, provision sa Panginoon. Good morning sa lahat. Magandang umaga. Umain sa tanan. Ako din si Alvin Auditor. Taga Bisaya lang ko, taga Cagayan de Oro, Mindanao. And then siguro tanong makasabot naman ano lang naman ng Tagalog, di ba? Basta ano lang sa yan ang nitatay lang. Ano lang ako ng konting testimony background sa buhay ko. Sa 6 years, first baby na mo sa akong misis, sorry po. Meron kami, first namin anak, hindi namin inaasahan na hydrocephalus. And then, 3 years na siyang wala sa amin. Noon pa, ako ay isang Katoliko. Pero nung nakilala ko ang Tekram Family, 2019, sabi ko yung hindi wala kami. Yun, sila nakilala namin sa online, sa Facebook. And then, sorry po, medyo nanginginig ako first time. Pero gusto ko lang i-share sa inyo buhat ko na nakilala ko siya ang tunay ng Diyos. Hindi ko yun ko nalalaman na kasi meron ba laging nakatanong sa isip ko bakit sa amin Katoliko. Yun kasi ang kinagusta namin sa mga magulang namin. Pero sa akin talagang may tanong yung isip ko bakit yung Diyos ay maraming nakadisplay. Buhat ang napunta ko sa Pampanga, doon ko doon ko nalaman lahat, doon ko napakinggan lahat ng Diyos ay isa lang. At nalulong magsamba sa Diyos sa nalagay na sa Diyos. Salamat po sa orang sa buhay niya, tayo niya. Isa sa tulong sa isa sa nagpangkatag para makilala niya siya. Ayun, si Tatay Ram na nakabuti lang dahil hindi siya magdalawang isip sa amin pa tulong anak namin hanggang maoperahan kasi hanggang sa siya. Hindi, yun lang,
siya wala sa amin. Pero, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo na kahit anong problema na darating sa ating buhay, kahit makasikip lang para sa atin, pero huwag mo tayong susuko, nandiyan yung sigan. Laging nagagawa sa atin, walang problema na hindi mo natin nalalagpasan. Kahit walang problema na hindi papayag si God. Kung may problema man tayo, hindi papayag si God na hindi mo natin nalalagpasan. Kaya kahit ano mang mangyari sa ating buhay, ano yung papasok na challenge sa ating buhay, patuloy lang mo tayong galakan. Patuloy lang mo tayo na maniwala sa ating Diyos. Dahil nandiyan lang din siya na nakawagay sa atin, nakatanong sa atin, at magbibigay kung ano nito yung kailangan natin sa pangaraw-araw. Kung magkasakit na tayo, hindi mo tayo mawalang pag-asa, hindi mo natin tikustionan yung Diyos. Bakit meron tayong problema ganito? Bakit tayo nagkakasakit? Siyempre tao lang na tayo, nakakaranas tayo ng problema, pero nakulang sa lahat, si God ay nandito. Kahit ako hindi pa ako na inyagan sa church sa natin ngayon, pero nabantuligan yun ito yung nasa bukat isip natin, pag-asawa. At yun lang po, Pastor, maraming salamat. Ito po yung nakamusta natin kagabi ka Tekram sa church. Magandang hapon. Ayan, ito yung ano. Nay, nasa po yung natanggal na bubong? Nay. Ayun sa dulo. Sino pong nagbalik? Dito kami, dalit lang. Una, meron trapal kasi umulan. Yun, yung trapal. Sa loob. Okay. Ito pong dalawa, saan po nakalagay ito? Nakaganyan po dito. Tapos yung asawa nyo, wala pong oras. Hindi pa ho nakauwi para maayos. Kami lang, anak ko. Ako na lang magpapako mamaya. Kanay, hinigta namin. Yun, tinali. Tinali. Hinigtan, tinali. Ayan. Hinigta namin, sir. Napansin ko lang po yung tubig. Bakit puti? Ano po yung puti? Ayan po. Pastor, ba't to ganito yung tubig puti? Yung... May acid. Yan yung tubig namin dito. Ano po yun? Pakita mo, Kuya Gus. Ayan. Para siyang may gatas. Ito yun. Pag tumagal, nagdidikit siya dito. Ito yun. Ano po yun? Safe po ba yan? Safe naman siya pag kasi inano naman to nag-test naman yung taga Water District. Okay naman Safe po. naman siya pag mataas yung content ng acid. ano ba yan? Kalimutan ko yung sinabi nila. Pag nagpakulo ka ng tubig. Parang ganon. May namumuti sa gilid yan. Parang ganyan. Ito na yun eh. Ito na siya. Ano kaya yan? Yung kala ko anak niyo yun, Pastor. Ano ba yan? Di ba pugi? Opo naman, pogi. Yan yung pangalawa ko. Pangalawa. Siya ang pangatlo. Si Javis yung panganay. Naalala ko yung bahay namin dati. Yung sa Barangka. Yung sa mother side po, medyo... kaya parang ganito siya. Kanina, ang gagaling nung tumutugtog. Nasaan yung isa yung magaling tumugtog? Kim. Si Angging. Si Kim. Trixie yung hindi kita nakuhanan, sorry. Yung tumutugtog siya, hindi ko nakuhanan. Para siyang rockstar, oh. Tapos si Stephanie yung may boyfriend. Okay, magandang hapon. Magandang kating Brown family. Parang low bat. Hindi ko yata nabusog sa kinain. Gusto kong tanungin yung mga anak kanina, anong natutunan sa turo sa church? Mga ate. Ang natutunan ko kanina sa church ay ang Diyos ay may malaking plano sa atin. Kung may plano man tayo sa ating buhay, ang Diyos mas
may malaking plano sa ating buhay. Okay. Si Ate Kim. Ang natutunan ko while nag-preach si pastor is, ayun nga, yung plano ng Diyos sa atin is, meron talagang plano sa, wala pa tayo dito sa mundo, ang Diyos may malaking plano na. At ayun po, ang gagawin lang po natin is magtiwala lang sa Kanya palagi dahil siya lamang ang tunay na nakikinig at palagi natin sasambahin kada meron tayong problema or may mga kalisdanan man na dumarating dito sa buhay. Napansin ko po, bato yung bahay nyo. Sino po yung gumawa ng bahay? Nag-loan. Magkano po linown nyo, Nay? 20K. 20,000. 20K. Pag matapos, loan agad. Ano lang. Ba't di nyo na lang hinintay na may pera, Nay? Kasi yung iba, di ba, hindi naman, Opo. ba't di nyo na lang hinintay na may pera tapos pagawa? Kailangan po namin na May matibay na bahay yung mga anak. mga babae, yung mga anak ko. Oo. Madami. Loan, yan. Sabi, may kuan, dili pa, mga halfway, reloan, anak. So, kana ilang allowance sa school, kaya namin siya brother, nasa tisda, kuan, 3rd year po college. Yeah, allowance po nila. Kuan, marami kong loan. 3 loan. Yung una po, 20,000. Nabayaran na po ba yun? Kuan, ka-8 na ko nakabayad. Ka-8 na po. Kada bayad po, magkano? Yun down. 1,050 a week. Yung 50 pesos po, yun po yung tubo. Ano ka ng savings. Doon po sa 20,000, magkano yung tubo, Nay? Basta sa 20. Ilang percent po? Ilang percent? Kuan, 10. 10%. Ibig sabihin 2,000 po, no? Yung ano. Kanina, habang nasa church, nagmamasdan yung anak niyo, magaling tumugtog, maggitara. Oh, gusto ko malaman ilang taon ka naggigitara sa church. 12. 12 years na. 12 years old. At 12 ka nung nag-start. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 years na. Galing yun, no? Paano mo naramdaman sa puso mo na gusto mong gawin yung ganon? Yung maglingkod doon sa church. Gamitin yung talent mo sa church. Ang hirap nung katekra. Nagkakapaan kami ng Pastor, interpreter. Yun sa daw nimo pagkaibaw ba nga nakay tabag sa Ginoo nga mag-serve as guitarist sa church sa worship team. Una na kay kuan kanang sira og tan-aw sa kon ba kana i-camp nya. Pura ganahan kay ko nga mo kuan sa loob tugtog nya. Moto na ni kamot ko nga makaton through YouTube. Kasi yung di ba may youth camp kami dito every year. Tapos yung mga galing ng Talisay sa ibang churches namin magagaling din mag-play ng guitar. Nakikita niya parang na-encourage siya. So, para matuto siya, nag-ano siya sa YouTube. Nag-open siya sa YouTube. Doon siya nakatuto ng magtugtog ng guitar, ng play ng guitar. Yung mga chords through YouTube. Ano yung mensahe ba sa mga kabataan na hindi binibigyan ng panahon o halaga yung ganyang gawain? Yung mga wala ng oras kay God. Yung gaming na lang, barkada, gano'n. Pastor, baka hindi po. Oo, sa daw masulti ni mas mga batanon. Sa butosan. Sama ni mga batanon nga wala na oras sa kuan. Wala na oras sa Ginoo, sige na lang duwa sa games, ML na. Kuan kanang ilang isod silang ilang ikon ba nga kung wala ang Ginoo sa ilang kinabuhi kay wala ra kuan, wala ikon ilang kinabuhi. Wala direksyon. Yung sabi niya, ano para sa mga kabataan na kung wala yung Panginoon sa buhay nila, wala ring direction yung buhay nila. So kailangan yung Panginoon sa buhay nila. Mag-serve sila sa Panginoon. Galing.
Okay, ganito. Ayaw ko nang patagalin kasi baka bumuhos na yung ulan. Si Ate Kim, ano yung kurso mo ngayon? Teacher. Teacher. Ba't teacher pala yung nagustuhan mo? Yun kasi yung ang gusto kong simula pa grade 1 ko lang po. Until nga yung pag grade 2, gumaduate ako din, nag-apply agad ako doon sa college nga. Yun. So ayun, malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil yun yung school na yun is first ko na ni-take ka ng exam. Wala akong ibang tinake na ibang school kundi yun lang po. Kaya nagpray ako araw-araw ni Lord na sana makapasa ako kay if Lord, your plan is kung unsay plano nimo Lord maray matuman. Gaano kahalaga sa iyo yung pag-aaral o yung makatapos ka? Ayun, mahalaga siya sa akin dahil gusto ko nga makatapos at gusto ko rin po makaturo po ng ibang mga kabataan po at hindi lang about sa mga leksyon kundi patungkol po ni God. Galing naman. Kasi ate, ikaw, ano yung yung plano, ano yung sa college, ano yung gusto mong matapos? Kuan ako college kaya kung kuwaon ta kay nursing pero kanang dili makaya sa budget. Gusto mo nursing, pero hindi kaya naman sa budget. Ba't gusto mo nursing? Gusto ko rin tumulong sa mga taong may kapansanan. Mababait to yung mga anak niya na yun, no? Si ate, yung pangiti-ngiti dyan na ayaw magsalita kagabi. Okay, di ba po, nangako ako sa inyo, sabi ko, kinabukasan, titignan ko po yung bahay nyo. At sabi ko naman sa inyo, kaming Tekram community, kaya po kami napunta dito sa Cebu, meron no kaming pinagsama-samang pagmamahal, no? Nakita niyo po yung mga natumba yung bahay, natanggal ng talagang yung washout to talaga, back to zero. Sa tingin ko naman, medyo okay naman tong nyo. Pero mag-aano po ako ng pagmamahal po namin, no? Para sa gamot mo, kasi malaki din po yung gastusin sa gamot, sa lupus. Tapos kahit pa paano sa pangbaon po, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para po kahit pa paano makano to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 po pangdagdag sa gamot, sa pambaon, at kung saan po pwede niyong magamit, no? Thank you kayo Katekram family. Thank you. Welcome po. Salamat sir. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo po. Tapos yung sabi ko nga yung request mo na organ. Sa'yo ba yung organ? Yung organ ba yung piano? Tapos yung guitar, kami na ni Pastor mag-uusap doon, no? Dahil meron kayong magagandang puso, gusto ko tuloy-tuloy nyo yan. I-ano natin yung gusto nyo para sa church. Para mas mabigay natin yung best natin kay God. Okay? Kaya pag ituloy-tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Tapos mas pagtibayin nyo, lalimin nyo yung relasyon kay God para maibigay yung best ni God sa atin, na? Okay, yun lang Katekram. Sa lahat po ng mga Katekram po natin, thank you po ulit sa inyo pong pagpapabot na pagmamahal natin dito sa mga kababayan natin sa Cebu. At nagpapasalamat din po ako kay Pastor sa tumatayo na kayong ama nila eh. So dahil po sa inyo, malaking pasasalamat ko din sa mga pastor sa mga ganitong na tuturuan po natin yung mga bata. Ito yung pinakamahalaga sa lahat na regalo natin na pwedeng sa mga anak natin, sa mga kabataan.
yung mailapit yung mailapit sila kay God. Mas palalimin yung relasyon nila sa ating Diyos. Sabi ko naman sa inyo kagabi, basta meron tayong pagmamahal, respeto sa ating mga magulang, i-bless kayo ni God beyond your expectation. Totoo yun. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa mga magulang natin, sa ibang tao, ginagawa na rin natin sa ating Diyos. Kung gumagawa tayo mabuti sa ating mga magulang sa ibang tao, i-bless tayo. Okay? Sige. Para makapunta na ho kami doon sa baba, no?